Finally, sa loob ng 5 taon, nakauwi na rin ako. Excited na akong makita at makasama ang mag-ama ko. Sigurado akong magugulat sila kapag nakita nila ako. Ang masayang sambit ni Jade matapos bumaba sa sinasakyang taxi. Matapos magbayad, minabuti niyang pumasok sa loob ng maliit na gate ng bahay nila na hanggang ngayon wala pa rin ipinagbago. Nagtataka man kung bakit ganun pa rin ang bahay nila at walang ipinagbago, bagamat nanaig pa rin sa puso niya ang pananabik na makita ang mga ito. 2 taon pa lang ang anak niya nang iwan niya ito sa poder ng live-in partner niya at mga in-laws na mula't simula ay hindi siya gusto. Maingat na binuksan niya ang pinto ng bahay nila kung saan nagulat siya sa naabutan. Ang inaasahan niyang ang mga ito ang naggulat sa biglang pagdating niya. Siyang kabaliktaran dahil siya ang nagulat sa naabutan. Ang live-in partner niya ay nakalingkis sa isang babae. Kapwa nakangiti ang mga ito na halatang tuwang-tuwa sa pinanunood. Ni hindi man lang pansin ng mga ito ang pagpasok niya. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil nakatagilid ito sa kanya. Marahang hinanap ng mga mata niya ang anak na kung saan nakita niya ito nakasalampak sa sahig habang naglalaro. Nadurog ang puso niya sa naabutang iyon. Kusang kumawala ang luhas sa mga mata niya sa nakitang kalagayan ng anak at ang pagtataksil na ginawa ng asawa niya. "Mama?" Gulat na sambit ng 7 taong gulang na batang lalaki na natigilan sa paglalaro. Pagkuhay, patakbong niyakap ang ina na tila nawala sa sarili dahil sa mga nasaksihan. "Babe?" Gulat na bulalas ni Nico bago kumawala sa yakap ng isang babae pagkuhay tumayo. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Jade sa nakita. Hindi ibang babae ang kalaguyo ni Miko, kundi ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Yun ay ang best friend niya. Pero bakit? Sa dami ng babae? Bakit kailangan ang kaibigan pa niya? Paano nagawa siyang pagtaksila ng mga ito? "Jade?" Bulalas ni Kissy na makita ang kaibigan na basa ng luha ang mga mata dahil sa naabutan nito. Kababakasan sa mukha ng dalaga ang konsensyang nararamdaman. "Paano niyo nagawa to sa akin? Kailan niyo pa ako niloloko?" Ang di makapaniwalang tanong niya na shock pa rin sa naabutan. "Babe, magpapaliwanag ako." Wika ni Miko na tila hindi malaman ang gagawin. Natataranta pa ito na aktong lalapit sa asawa. "Paano niyo nagawa yun sa akin? Nagtrabaho ako sa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Sinikap kong tiisin ang hirap, pagod at pananabik sa inyo. Pero ito pa ang maabutan ko. Ito pa ang magiging kabayaran sa ginawa kong pagsasakripisyo para sa pamilyang to. Ginago niyo akong dalawa." Ang galit niyang wika. "Cassandra Jade, lalaki ako. May pangailangan din ako. Kaya pinagtaksilan niyo akong dalawa ng kaibigan ko? Sa dami ng babae, bakit siya pa? Bakit ang matali ko pang kaibigan?" Ang di makapaniwalang wika niya. Pilit niyang pinatatag ang sarili bago maingat na tumayo. "Sa tingin ko, bagay nga kayong dalawa na magsama. Pareho kayong mga walang kwenta." "Cassandra Jade, sumusobra ka na. Wala kang karapatan na." "Anong gusto mong gawin ko? Ang matuwa at palakpakan kayong dalawa dahil sa ginawa niyong panuloko? Baka nakakalimutan niyo na sa ating tatlo, ako ang ginags niyo. Kaya manahimik kayo. Hindi ko kayo pipigilan sa kung anong meron kayo ngayon. Pero lumayas kayong dalawa sa pamamahay ko." Pagtataboy pa niya na siyang ikinatigil ng mga ito. Tila hindi makapaniwala ang mga ito sa narinig mula sa kanya. Hanggat maaari, iniwasan ni Jade na makapanakit kahit kating-kati na ang mga palad niya na sampalin ang mga ito. Pero pinigil niya ang sarili. Ayaw niya makita ng anak nila ang ganung karahasan. Kahit na masakit, pinilit niyang labanan ang maiyak.
Kaysa kaloob-looban niya ay wasak na siya. Gusto niyang ilabas ang galit at sakit na nararamdaman. Ngunit mas pinili niyang maging kalmado. Siguro, kung wala lang sa harapan nila ang anak niya, kanina pa siguro nasaktan ni Jade ang mga ito. Mama! Umiiyak na tawag ng bata matapos lumisan ang kanyang ama kasama ang tita Kisi niya. Okay lang anak. Ang hindi na niya napigilan pang maiyak bago mahigpit na niyakap ang bata. I'm sorry mama kung hindi ko sinabi sa inyo. Natatakot kasi ako na baka hindi na kayo bumalik pa. Natatakot ako na baka tuluyan niyo na akong iwan. Anang bata na paghahagulgol ng iyak. Hindi ko gagawin yun sa iyo anak. Alam mo namang ikaw ang buhay ni mama at lahat gagawin ko para sa iyo kahit na mahirap pa. Umiiyak niyang tugon sa bata. Hindi niyo na po ako iiwan. Ayokong umalis kayo mama. Ayokong maiwan kay papa. Anang bata na pumalahaw ng iyak. Wala po siyang pakialam sa akin. Buti pa si Tita Kisi. Inaalagaan ako. Sumbong ng bata na pumalahaw ng iyak. May kung anong kumurot sa puso niya dahil sa narinig na iyon sa bata. Paanong nagawa iyon ni Miko sa anak nila? At si Casey, na sarili niyang kaibigan na itinuring niyang kadugo? Oo, inaalagaan nito ang anak niya ng maayos, pero hindi pa rin niya matanggap na nagawa siya nitong pagtaksilan. Hindi na anak, hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Mula ngayon, wala nang pwedeng makapaghiwalay sa ating dalawa. Sagot niya at masuyang pinunasan ang luha sa magkabilang pisngi nito. Promise, Mama? Paniniyak ng bata. Oo, pangako yan. Ang nakangiti na niyang tugon sa bata upang hindi na ito mag-alala pa. Ang totoo, wala na talaga siyang balak pa na bumalik sa abroad dahil gusto niya makapag-focus sa mag-ama niya at makabawi sa mga ito, lalo na sa anak nilang dalawa. Maingat na niyakap niya ang bata. Ito na lang ang nag-iisang meron siya. Matapos siyang gaguhin ng matalik niyang kaibigan at asawa. Ang akala pa naman niya, lahat ng ginagawa ng kaibigan niya ay para sa pamilya nila iyon. Palapalihim din itong inaaswang ang asawa niya. Samantalang, sa isang magarang mansyon kung saan makikita mo mula sa labas ang mamahaling asentral at mula sa loob sa malawak na sala, maririnig ang galit na tinig ng ginang. Cyrus, tumayo ka dyan. Kinakausap kita. Ano ba talaga balak mo sa buhay mo? Sermon ng ginang sa binatang nakaupo sa couch habang may nakasalpak na headphones sa mga tenga. Mom, naririndi na ako sa paulit-ulit na sinasabi niyo. Sinabi ko na po sa inyo na wala akong balak na mag-asawa. Ang bigyan pa kaya kayo ng anak? Napapailing niyang wika bago tinanggal ang headphones. Paulit-ulit na lang kasi niyang naririnig ang mga iyon sa ina. Halos araw-araw kong sermonan siya nito. Siya ang chairman ng kumpanya, pero pagdating sa bahay nila, walang chairman sa mami niya. Papagalitan siya nito kung kailan ito gusto. Tinalo pa niya ang high school student kung sermonan ng ina. Sira ulo ka talaga bata ka? Ang galit na wika pa ng ginang, sabay hampas sa balikat ang anak. Ang mga kasabayan mo sa school, dating may asawa na at anak na. Ang mga pinsan mo, may sariling pamilya. Balak mo ba magpare o maging matandang binata na lang? Napakasira ulo mo. Anak ng ginang sa gigil ng tinig. Mami, nasasaktan ako. Para matauhan ka. At isa pa, huwag mo akong tatawaging mami hanggat hindi nagbabago yung isip mo. Muli ay katwiran nito. Okay, Auntie Maine, sagot ni Cyrus. Ngunit muli naman siyang nakatanggap ng batok mula sa ina. Mamamatay akong maaga sa iyo bata ka. Sinabi ko na sa iyo na... Pati mo na lang siya saksakin. Matutuwa pa ako kapag ginawa niyo yun sa kanya. Singit ang dalagita na kadarating lang
Nakasuot pa ito ng school uniform. Kumain ka na ba? Dapat tinawagan mo ko para nasundo kita sa school mo. Anang ginang sa dalagita. Okay lang po, Mami. Alam ko naman po na pagod kayo kakasermon kay Kuya sa araw-araw. Sagot pa nito. Hays, bakit nandito ka na? Mamaya pa ang out mo ah. Total, nandito na rin lang naman siya. Auntie Maine, sa kanyo na lang hilingin ang apong gusto nyo. Sa malditan yung anak. Pangiinis ni Cyrus sa kapatid. Wala akong balak na mag-asawa. Sa ating dalawa, ikaw ang matanda. Kaya dapat lang na ikaw ang magbigay ng mga apo kay mom at dad. Katwiran pa nito, bago tinalikuran ang dalawang natigilan. Ngunit agad din itong napahinto sa paghakbang pagkuway humarap sa kapatid. Nga pala kuya, nalaman kong may binili kang bahay malapit sa opisina nyo. Asawa na lang ang kulang. Bakit di mo pa gawin? Balik pang iinis din ito bago humalik sa ina at umakyat. Hays, talagang brat na. Kapatid mo siya, kaya wag mo siya pagsasalita ng ganun. Saway ng ginang at muli namang binatukan ang binata na di makapaniwala. Bumili ka ng bahay na hindi man lang sinasabi sa amin ng dad mo? Puna pa nito. Binili ko yun para hindi na ako mahirapan pang bumiyahe. 1 oras ang gugulin ko para lang makarating sa opisina. Kaya naman bumili na ako. Hindi nga lang gaya ng inaasahan nyo. Pwede na rin yun, pagtiyagaan. Bala kong iparenovate yun, pero sa ngayon, hindi muna. Paliwanag pa niya sa ina na nakakatingin sa kanya. Akala ko pa naman mag-aasawa ka na. Hingos pa nito. Bakit ba naisingit nyo na naman ang pag-aasawa sa usapan natin? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ina. Sa mga kaibigan ko, ako na lang ang walang apo. Sana nga makahanap ka na ng babaeng mamahalin mo. Wala na akong pakialam kung may anak sa pagkadalaga o wala. Ang final nitong sabi sa binata. Ayos ah, kayo na ang nagdesisyon sa buhay ko. Hingos din niya bago ito tinalikuran. Cyrus, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ng ginang sa anak na nagpatuloy lang sa paglalakad na tila ba walang naririnig. Hindi naman talaga ganun kakulit ang mama niya. Nagsimula lang iyon na magsipag-asawahan ang mga pinsan at mga anak ng kaibigan ng mama niya. Mas lumala iyon na magkaroon ng apo ang mga ito. Inggit na inggit ang mama niya. Kaya naman pinagtutulakan siya nito na mag-asawa na. 29 na siya, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang balak na mag-settle down. Ewan nga ba, pero napakapihikan ng puso niya. Nangyari lang iyon mula nang mawala sa kanya ang dating kasintahan. Tila naging bato ang puso niya. Napapailing na tumuloy siya sa sariling silid. Pagkuway, maingat na binuksan ang isang maliit na drawer. Maingat na kinuha ang isang larawan na matagalan niyang pinangangalagaan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tinitigan ang nasa larawan. Kumusta ka na dyan? Siguro, masaya ka na. Alam mo bang, sobrang miss na kita? Araw-araw hinihiling ko na sana ibalik ka niya sa akin, na sana panaginip lang ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko rin matanggap na wala ka na. 5 taon ako naghintay na bumalik ka. Araw-araw kong iniisip na sana ito na lang ang panaginip. Bulong niya na hindi napigilan ng sarili na maluha habang nakatingin sa nakangiting larawan ng dating kasintahan. Pagkuway, agad niyang pinunasan ang luwas sa mga mata bago tumayo at lumabas ng kwarto. Sa tuwing nakikita niya ang larawan ng dalaga, gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Sa ganung paraan niya lang kasi nakakalimutan ang dating kasintahan kahit nasa panandalian lang. Ayaw niyang makita ng mga magulang niya na hanggang ngayon hindi pa rin siya makalimot. Kaya naman, sa tuwing nasasaktan siya, minabuti niyang lumayo. Walang ibang nakakaalam sa sakit na pinagdadaanan niya hanggang ngayon. Sa sakit ng pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Nang sandaling mawala ito sa kanya, pakiramdam pa niya, pati puso niya,
kasama itong namatay. Kalagitnaan na ng gabi na magising si Jade dahil sa kalabog na nanggagaling sa pinto. Wala siyang ideya kung sino ang nasa labas ng bahay nila. Kaya nagtatakang tumayo siya, hindi para buksan ang pinto kundi para na rin nakita kung sino ang nanghahas ng mga tok sa ganung oras. Isang lalaki ang nakita niya mula sa labas ng pinto. Hindi niya ito kilala, mas lalong hindi familiar sa kanya ang mukha ng lalaki. Lango ito ng alak ni hindi nga nito kayang tumayo dahil sa sobrang kalasingan. Napapailing na binuksan niya ang pinto para paalisin ang lalaking lango ng alak. "Hey, anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi mo ba alam na trespassing ang ginawa mong yan?" Sitapan niya. "What a brat?" Wika pa nito at bahagyang nilakihan ang mga mata, ngunit agad ding natigilan ng makita ang dalaga. "Hindi ka pa rin nagbabago? Ganitong ganito din yung una mo akong nakita. Halos ipagtabuyan mo ako. I'm sorry for always bragging your door." Dugtong pa niya bago tumawa ng bahaw. "Magkakilala ba tayo?" Ang takapan niyang sagot. 5 taon kitang hinintay, pero bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Alam mo bang miss na kita? Araw-araw kong hiniling na ibalik ka niya sa akin. Kasi napakadaya niya. Agad kayang kinuha sa akin. Sobrang miss na kita. Kaya maraming salamat at bumalik ka." Wika ni Cyrus. Pagkuway, nangilid ang luwas sa mga mata. "Masaya akong makitang bumalik ka, Jade." Anya, pagkuway, nawala ng malay dahil sa sobrang kalasingan. Samantalang, takang-taka naman si Jade nang lumapit sa binatang nawala ng malay dahil sa sobrang kalasingan. "Magkakilala ba kaming dalawa? Bakit tinawag niya akong Jade? Konti lang ang tumatawag sa akin ng ganun ha." Takapan niyang bulong sa sarili. Wala na siyang nagawa, kundi ang dalhin ang binata sa loob. Sa katunayan, nahirapan pa siyang ipasok ito dahil likas na matangkad at matipuno ang pangangatawan ng lalaki. Matapos maiayos ang pagkakahiga nito sa maliit na sofa, hinihingal na tumayo siya sa harapan nito. Tatalikod na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya. "Jade, dito ka lang. Huwag mo akong iiwan muli. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa." Pakiusap pa nito. Hays, sobrang siguro ang pinagdaanan niya sa buhay. Napapailing niyang wika bago hinayaang makatulog ito. Mataman niyang pinagmasdan ang lalaki. Sa tingin niya, nasa early 30 pa lang ito. Bagamat nanatili ang pagiging gwapo ng mukha nito. Pero mas grabe ang pinagdaanan ko sa asawa ko. Maghahanapan lang siya ng iba. Bakit best friend ko pa? Ang dami namang iba dyan. Bakit ginawa nila yun sa akin? Ang malungkot niyang wika, kahit alam niyang di naman siya maririnig ng lalaki dahil nakatulog na ito sa sobrang kalasingan. Kasalanan ko bang nagtrabaho ako sa ibang bansa para sa kapakanan nila? Kasalanan ko bang iniwan ko sila? Ang masakit pa dun, nagtiwala ako sa best friend ko. Akala ko kasi mapagkakatiwalaan siya. Yun pala, aasahin niya ang asawa ko. Kaya naman, sobra akong nasasaktan dahil sa ginawa niyang yun. Habang abala ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa, habang nilalabanan ko ang lungkot at pananabik na makita sila, palihim niya rin pala akong ginagags. Napakawalan niyang kwentang tao. Ang umiiyak niyang kwento. Napakunot noo si Cyrus matapos magising. Isang batang lalaki ang nakatunghay sa kanya. Sa tansya niya, nasa 7 taong gulang pa lang ito. Saglit siyang natigilan na makita mga mata nito. Hindi tuloy niya maiwasang maalala si Jade sa mga mata ng bata na inosenteng nakatitig sa kanya habang hawak ang isang kartoy. "Okay lang po ba kayo, Uncle?" Usisa pa nito na may pagtataka. Nasaan ako?" Tanong niya sa bata
na saglit na paisip. Nasa bahay po, sagot pa nito. Mabuti at gising ka na. Takang napalingon siya kung saan nakita niya ang babae na papalapit sa kanya. Saglit na tigilan si Cyrus at bahagyang pinagmasdan ang papalapit na si Jade. Jade? Sambit niya sa pangalan na dating kasintahan. Ngunit agad din siyang natigilan. Alam naman niya na kahit kailan hindi na babalik pa ito sa buhay niya. Matagal na itong kinuha sa kanya ng may kapal. Kilala mo ko? Usisa ng babae. Ha? Ang gulat niyang sambit. Tinawag mo kasi akong pangalan ko. Anyway, ako si Cassandra J. Santos at ito naman ang anak ko, si CJ. Takang nakatingin lang siya sa babae. Malaki ang pagkakahawig nito sa yumaong kasintahan niya. Ang kaibahan lang, may dimple ang babaeng kaharap niya sa magkabilang pisngi. Sa una, hindi mo yun mapapansin. Ngunit kapag umingiti ito, doon lamang lumalabas ang malalim na biloy nito. Pasensya ka na. Akala ko kasi ikaw si Jade. Hindi ko inaasahan na Jade din pala ang pangalan mo. Wika niya bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Okay lang yun. Naiintindihan kita. Tugon pa nito. Nga pala, dito ka na lang ba nakatira sa malapit? Bago ka lang ba dito? Usisa pa ni Jade. Hindi. May binili akong bahay dito. 7 block. Pero mukhang namali. 7 block? Ito ang 7 block building. Binili mong bahay? Takang usisa ni Jade sa binata na pakunot noo. Oo, isang lalaki ang nagbenta. Naghahanap kasi ako ng... Teka, ang sabi niya, wala nakatira sa bahay na to dahil nakahanap na sila ng malilipatan. Sabi pa niya, pwede na akong tumira. Binenta sa'yo ang bahay na to? Teka, ang bahay na to ay pagmamay-ari ko. Kailan niya binenta sa'yo? Ang medyo mataas na tinig na usisa niya sa binata na lumalim ang pagkakunot ng noo. Last 2 weeks nangyari yun. Hindi ko na inalam pa since nagmamadali ako sa paghahanap ng malilipatan. Kung ganun, pagmamay-ari mo? Ang gags na yun. Ang di makapaniwalang sambit ni Cyrus. Ngunit agad ding natigilan na makita ang bata. Hey kiddo, wag mong intindihin ang huling sinabi ko. Baling niya sa binata. Okay lang po, Uncle. Sanay na po ako makarinig ng kanyan sa papa ko, kaya... Nagmumura kayo na may kasamang bata? Ang takanyang baling kay Jade. Ang totoo, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Kakauwi ko lang kasi nitong nakarang araw galing abroad. Kaya wala akong ideya. Anya na malungkot na pakuyuko upang itago ang sakit na nararamdaman. Nasaan ang asawa mo? Usisa pa niya, ngunit hindi sumagot ang babae. Nanatili itong nakayuko ng ulo. Umalis na po si Papa, kasama si Tita Casey, ang best friend ng mama ko. Iniwan niya kami. Sagot ng bata sa inosenteng tinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cyrus sa naging sagot ng bata. Pagkuway, umayo siya ng pagkakaupo at maingat na tinapik ang buhok ng bata. Kailangan mo maging strong para sa mama mo, para maging protector ka niya. Ang nakangiti niyang wika sa bata na marahang tumango. Pagkapasok ni Cyrus sa opisina, sunod-sunod na tanong ang natanggap niya galing sa personal assistant niya. Hindi ka umuwi sa bahay niyo? Anong nangyari? Tumawag sa akin ang mami mo. Hinahanap ka niya. Isang marahang ang pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago ito hinarap. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa nabili kong bahay. Hanapin mo yung nagbenta. Utos pa niya sa halip na sagutin ang sinabi nito. Bakit? Anong nangyari? Niloko ka ba niya? Hays, sinabi ko naman sa'yo na dapat pag-aralan muna natin ang bahay na yun. Masyado ka kasing nagmamadali na makalipat agad eh. Paninisi pa nito sa binata.
May siraulong nagbenta nun na hindi niya naman pala pagmamay-ari. Doon ako galing kagabi. Dahil sa sobrang kalasingan ko, doon ako napunta. At dahil doon, nalaman ko ang lahat. Nakausap ko ang totoong may-ari. Hiwalay na sila ng asawa niya at hindi niya alam ang tungkol sa pagbebenta ng bahay. Kaya naman, ipahanap mo siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang pakikipaglaro. Anya na mariing napakuyom ng kamao. Alam mo, hindi magugustuhan ni Jade kapag nanakit ka ng tao. Paalala pa nito. Minsan na kasi nitong nakilala ang yumaong kasintahan ni Cyrus. Hindi ito tungkol kay Jade o sa pera man. Ginagawa ko to para sa mag-inang yun. Tugon niya at matamang tinitigan ang sarili sa salamin. Nagkakagusto na sa iba ang magaling kong kuya? Singit ang dalagita na may hawak pang paper bag. Anong ginagawa mo dito? Taka niyang tanong nang malingunan ang nag-iisang kapatid na babae na walang ibang ginawa sa tanang buhay niya kundi ang galiitin ang binata. Dinaan ko lang tong breakfast mo. Sabi ni Mami, ibigay ko sa'yo. Sagot pa nito bago tumingin sa desk. Umuwi ka sa bahay. Hindi ako sanay na hindi ka nakikita doon. Wika pa nito bago tuluyang umalis. Ayaw niya sa'yo pero ayaw niya ring mawala ka sa paningin niya. Puna pa ng sekretary niya. Nag-iisa ko siyang kapatid kaya ganun. Masyado siyang na-spoiled ni Ma'am. Pero sa akin lang siya ganun. Sagot pa niya bagamat nakangiti naman. Kahit na hindi sila magkasundo, naroon pa rin ang pag-alala nila para sa isa't isa. Anyway, anong schedule ko ngayon? Pag-iiba niya sa usapan. May meeting ka sa stockholders ng 9 at may visiting hours sa marketing department. 10:30, may meeting ka sa bagong endorser ng kumpanyang ito. 11 naman, may meeting ka sa ilang kliyente. Sa totoo lang, hectic ang schedule mo ngayong araw. Walang oras na dapat na masayang. Sagot nito. Ibigay mo sa akin ang chart ng schedule ko ngayong araw. Unahin mo yung pinapagawa ko. Huwag kang uuwi o magpapakita sa akin ng wala kang magandang naibabalita. Kundi, ikakaltas ko yan sa sahod mo. Bilin pa niya bago tumayo para maganda na sa unang meeting niya ngayong araw. Ayos ha, bakit di mo na lang siya hanapin at gusto mong ikaw ang humarap sa mga clients natin? Kapag hindi mo sila napapayag, buong taon ang ikakaltas ko sa'yo at wala kang pahinga. Asar niyang wika. Sabi ko nga, hahanapin ko na lang siya. Bakit ba ang sama ng ugali mo? Dati naman wala kang pakialam sa laki ng pera na nawawala sa'yo. Pero ngayon, sundin mo na lang kaya ang utos ko. Pinapasakit mo lalo ang ulo ko. Hingus niya bago ito tuluyang tinalikuran. Matagal na niyang personal assistant ang binata. Mula nang maupo siya sa pwesto niya, ito na ang naging kasakasama niya. Maaasahan niya ito sa lahat ng oras. Kaya marahil komportable sila magsabi sa isa't isa na nararamdaman nila. Nagulat pa si Jade na mapagbuksan ang isang dalagita. Nakasuot pa ito ng school uniform. Maamo ang mukha nito, bagamat hindi maikakaila ang pagkabrat. Ha? Sino ka? Ang takapang tanong ng dalagita bago muling tinignan ang address. Tama naman yung address na nakalagay. Anya bago muling tumingin sa nagbukas ng pinto. Teka, may kailangan ka ba? Usisa din na may pagtataka. Naliligaw ka ba? Ang sunod-sunod na tanong niya sa dalagita na muling tinignan ang numero ng bahay. Hindi ko inaasahang binahay ka na pala ng kuya ko. Wika pa nito bago nagpuot pagkuway muling tinitigan si Jade na nakakunot noo. Anyway, welcome to the family. Sana man lang dinala ka muna niya sa bahay. Kahit talaga kailan si kuya. Ito pala ang dahilan kaya binili niya tong bahay. Wika pa nito bago inilahad ang dalang paper bag sa dalagang nagtataka. Ano to? At isa pa, sabihin mo na lang sa kanya na pinadala yan ni Mami. Formal itong wika bago tinalikuran ang dalagang nagtataka. Ngunit
Saglit na pahinto bago muling humarap. And one more thing, sana dumalaw kayo sa bahay for family dinner. Bilin pa nito bago tuluyang umalis. Ang brat na yun? Anong sinasabi niya? Nagtataka niyang wika habang tanaw ng tingin ang dalagita. Mama, tara na po! Aya ng bata galing sa loob ng bahay. Oo nga pala, muntik na niyang makalimutan na nangako siya sa anak niya na dadalhin ito sa Ocean Park. Nangako siyang babawi dito mula sa mga taong nasayang noong nasa ibang bansa siya para magtrabaho. Alam niyang hindi matutumbasan ng kahit na ano ang oras na sayang na mga panahong iyon. Pero kahit papaano, gusto niyang makabawi sa mga pagkukulang dito. CJ anak, saan mo unang gustong pumunta? Nakangiti niyang tanong sa bata. Dalawa kasi ang pupuntahan nila ngayong araw. Kahit saan po mami, basta kasama ko kayo. Masayang tugon ng bata sa inang napaimpit ng daing habang nakahawak sa kanang bahagi ng tiyan. Can we stay for a while baby? Wika niya sa bata at pinilit ang sarili na bumalik sa sala kahit hirap na siya. Nangihinang pabagsak na naupo siya sa couch. Ngayon lang siya sumakit ng gusto ang tiyan niya. Madalas niya itong maramdaman bagamat mild lang. Ngayon lang siya nakaramdam na ganitong pananakit. Tanghali nang matapos ang ilang meeting ni Cyrus na makatanggap siya ng mensahe galing sa sekretarya niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad na tinawagan ng binata ang dalaga. Nakailang ring pa siya bago nito tuluyang sinagot ang tawag niya. Hello Jade, alam ko na kung... Saglit siyang natigilan nang marinig ang hikbi ng bata. CJ, nasan ang mama mo? Tito Cyrus, Mama is in pain. Pagbibigay alam ng bata habang umiiyak. Nasan kayo? Papunta na ako dyan. Wika niya matapos sumagot ang bata, agad niyang binaba ang tawag. Saktong palabas na siya nang pumasok ang ama niya. Cyrus, may lakad ka? May mahalaga tayong meeting. Hindi pwedeng hindi ka pumunta. Pagbibigay alam nito. Sorry sir, pero mahalaga ang gagawin ko ngayon. Ibang sekretarya na lang ang padadaluhin ko. Tugon niya sa ama. Gaano ba kalaga yan at ipagpapalit mo ang pinakamamahalagang meeting? Usisa nito sa marahas na tinig. Higit pa sa kayamanan at impluwensya niyo. Sagot niya sa ama bago ito tuluyang tinalikuran. Cyrus, muli ay tawag nito sa binata, ngunit hindi siya nito pinansin. Halos paliparin ni Cyrus ang sasakyan niya, makarating lang sa tirahan ng dalaga. Kailangan siya nito, kailangan siya ng mag-ina. Hindi niya pwedeng pabayaan na lang ng ganun ang mga ito. Ilang minuto din ang lumipas bago niya narating ang bahay ng dalaga kung saan naabutan niya itong nakahiga sa sofa habang pinagpapawisan. Nasa tabi nito ang anak na umiiyak. Jade! Tawag niya sa dalagang napapaimpit ng sakit. Pinagpapawisan na rin ito. Agad siyang lumapit dito. Mataman niyang inobserbahan ang dalaga na noon ay nakahawak sa tagiliran. Tito, tulungan mo po si Mama. Pakiusap ng bata sa binatang nakatingin sa ina. Mauna ka na sa car. Kailangan ko pang buhatin ang mama mo. Utos siya sa bata na agad namang tumalima. Pagkaalis ng bata, agad siyang lumapit kay Jade at maingat na binuhat ito. Jade, konting tiis na lang. Pupunta tayo sa hospital, okay? Mahinahon niyang wika sa dalagang nakasandal sa balikat niya. Matapos isakay ang dalaga sa kotse, pinaandar na niya ang sasakyan patungo sa hospital. Lumipas ang ilang minuto. Habang abala ang mga doktor sa loob ng emergency room, tinawagan naman ni Cyrus ang isa sa mga katulong nila para ipakuha ang bata. Hindi kasi ito pwedeng maglagi sa hospital
Baka mahawaan pa ng sakit. Ilang sandali lang din ang lumipas. Lumabas na ang doktor at kinausap siya tungkol sa kalagayan ng dalaga. Kailangan itong maoperahan agad sa appendicitis bago pa iyon tuluyang lumala. At dahil wala siyang kakilala na pwedeng maging guardian ng dalaga, wala siyang nagawa kundi ang akuin ang responsibilidad. Ni kahit saglit, hindi niya ito iniwan. Nanatili siyang nakaupo sa waiting area ng operation room. Marahang nagmulat ng mga mata si Jade. Saglit pinagsandahan ng tingin ang buong paligid. Tanging mga puti ang nakikita niya. Hinula niya, nasa hospital siya. Pero sino ang nagdala sa kanya? Natatandaan pa niya na may lalaking nagbuhat sa kanya. Napatingin siya sa pinto ng mariing niyang bumukas iyon. Si Zyrus ang bumungad sa paningin niya, bagay na ipinagtataka niya. Masaya akong makita na gising ka na, bati ni Zyrus habang nakahawak sa suot na slacks. Salamat, ang tangi na sabi na lamang niya, ngunit agad ding natigilan nang maalala ang anak. Ang anak ko, nasan siya? Tanong niya ng puno ng pag-alala. Si CJ, pinadala ko muna sa bahay para kahit papaano may titingin sa kanya. Sobrang nag-alala siya kahapon. Sagot ni Zyrus sa dalaga na kumalma din sa huli matapos itong marinig ang sinabi niya. Pasensya ka na, naabala pa kita. Alam kong marami kang ginagawa ngayon. Muli ay hinging paumanhin niya. Ano ka ba? Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Wala kang kasalanan. Tugon niya bago ngumiti ng bahagya. Kamusta ng pakiramdam mo? Usisa pa niya. Maayos na rin naman ako. Good, kailangan mo maglakad para mailabas ang hangin sa katawan mo. Binili yun sa akin ng doktor kanina. Paliwanag ni Cyrus sa dalagang napakunot noo, pero nginitian niya lang. Ilang saglit lang pumasok ang nurse na may dalang walker para sa mga pasyente. Kailangan ko pa ba talaga gawin to? Ang di makapaniwalang usisa niya sa binata na nakangiti. Nahihiya kasi siya na umutot kasama ito. Kailangan mo yun para makalabas ang hangin. Nakangiting sagot ng binata kay Jade na nahihiya. Huwag mo na nga akong asarin. Nakakahiya na nga na kailangan ikaw pa ang sumama sa akin sa paglalakad. Hingus niya na tinawanan lang ito. Lahat naman tayo umuutot, kaya huwag ka nang mahiya. Sagot pa nito na tila wala lang sa kanya ang lahat. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi niya dahil sa narinig mula sa binata. Wala kasi itong kaartihan. Kahit ito pala ang 2 beses nilang pagkikita. Komportable na agad siya dito. Ramdam niya kasi ang respetong pinapakita nito sa kanya. Alam niyang sincere ito sa ginagawa. Kaya marahil panatag agad ang loob niya kay Zyrus. Sa paglipas ng araw, nanatili si Zyrus ang nakaalalay sa kanya. Ni minsan, hindi siya nito iniwan habang nasa hospital pa siya. Kahit gaano ito kabisi sa trabaho, gumagawa pa rin ito ng paraan para lang mapuntahan siya. Pinaramdam nito ang pag-aaruga na ni minsan hindi niya nadama sa dating ka-live-in partner. Aaminin niya na sa bawat araw na nakakasama niya ang binata, unti-unting nahuhulog ang loob niya dito. Sino ba namang hindi mahuhulog sa binata? Hindi ito mahirap mahalin. Napaka-responsibilidad nito sa lahat ng bagay. Napakaalaga, kahit ang anak niya ay naalagaan din ito. Tulad na lang ngayon, na-discharge na nga siya sa ospital, pero hindi pa rin siya nito pinapakilos. Sa katunayan, nagpasya pa itong tumira muna sa bahay niya para maalagaan at may titingin sa kanya. Z, ako na dyan. Kaya ko naman. Anya sa binata na maghuhugas ng mga pinagkainan nila. Binantayan na nga siya nito at pinagluto. Pati ba naman paghuhugas ng mga pinagkainan nila, ipapagawa pa niya kay Zyrus? Hindi ba't kalabisan naman yon?
Noon lang humarap sa kanya si Cyrus. Pagkuway, bahagyang yumkod upang magpantay sila. Hanggang balikat lang kasi siya nito kahit na 5'11" ang taas niya. Ang sabi ng doktor, bawal ka pang magkikilos. Bagong opera ka pa lang, kaya kailangan mong mag-ingat. Sagot pa nito na nakangiti. Kaya hayaan mo na akong gawin ang mga bagay na to. Pero, nakakahiya na sa'yo. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Ikaw na nga ang nagbayad ng hospital bill ko. Pati ba naman pag-aalaga sa akin at mga gawaing bahay? Gagawin mo pa? Bakit? May iba pa bang gagawa nito sa'yo? Ang taas kilay na tanong ni Cyrus na halatang binibiro ang dalagang natigilan bago bahagyang nalungkot. Nagbibiro lang ako. Anya, bago bahagyang tinapik ang ulo ni Jade na natigilan. Kapwa sila natigilan at napatitig sa isa't isa habang ramdam naman ni Jade ang pagbilis ng tibok ng puso niya na tila ba gusto nang kumawala sa dibdib niya. Abot-abot ang kaba niya na mga sandaling magtagpo ang mga mata nila. May kung ano sa mga mata nito na tila ba na-hypnotize sa dalaga. She cannot even avoid his stare. Nakapako lang ang tingin niya dito hanggang sa bumaba iyon sa labi ng binata. You still look so beautiful, sambit ni Cyrus habang malayang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Pagkuway, napahigit ng hininga. As much as I wanted to kiss you, but I respect you. I'll save it until you will be mine. Wika pa niya bago ikiniling ang ulo at hinalikan sa noo ang dalaga na nakatunganga pa rin. Sa simpleng pagdampi ng labi ni Cyrus sa balat niya, may kakaibang binubuhay ito sa pagkatao niya. Tila kuryente na dumadaloy sa kaibuturan niya ang halik nito. Matapos ang tagpo kanina sa kusina, hindi mapakali si Cyrus. He badly wanted to kiss her. Alam niyang habang tumatagal, mas lalong nahuhulog ang loob niya dito. Hindi dahil sa malaki ang pagkakahawig nito sa ex-girlfriend niya, kundi dahil ginusto niya ito kung ano ito. Hindi siya pwedeng magkamali sa nararamdaman niya. Gusto niya talaga si Jade. Humahanga siya sa pagiging independent nito, sa pagiging positibo nito sa buhay. Muli ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago tumingin sa kalangitan. Hey babe, okay lang naman siguro sa'yo kung magmamahal uli ako, di ba? This is what you wish back then. Pero alam mo, tama kasi sinabi mo dati. Sa iisang mukha lang ako magkakagusto. Hindi man ang maging tayo in the future, pero makakahanap pa rin ako ng babaeng kagaya mo, nakamukhang kamukha mo. Anya at binanggit ang sinabi sa kanya ng dating kasintahan. Thank you sa pagdala sa kanya sa buhay ko. Puno ng damdamin na saad pa niya. Tito, sino pong kinakausap mo? Takang puna ng bata habang sapo ang laruan sa mga kamay. Gulat na palingon si Cyrus sa bata. Pagkuway, bahagyang ngumiti. Hindi niya inaasahan na gising pa pala ito. Hinayaan niyang makalapit ito sa kanya bago siya nagwika. Ang ganda ng mga bituin sa langit, hindi ba? Nakangiting saad niya. Inosenteng tumingin naman ang bata sa langit bago tumango. Opo, magalang pa nitong sagot. Lahat sila magaganda at kumikinang sa kawalan. Anya sa bata na takang napalingon sa kanya. Baka sa inosenteng mukha nito ang pagkalito sa sinabi ng binata. Alam mo ba kung bakit mas maganda pagmasdan ang mga bituin sa langit kaysa sa mga tao? Usisa niya na siyang ikinailing nito. Bahagyang ngumiti si Cyrus. Bakit po? It is because the power of silence. The more silence you will get, the more you understand the world. Simpleng sagot niya sa bata. Hindi ko po kayo maintindihan. Anang bata sa binata. Ang ibig kong sabihin, ang mga tao parang bituin sa kalangitan. Maraming kumikinang, pero iisang tao lang
ang higit na mas makinang sa taong humahanga sa liwanag niya. No matter how far it is, siya at siya pa rin ang tatanawin mo. Kaya po ba hinahangaan niyo ang mama ko? Ang inosente pang tanong ng bata na siyang ikinatigil ni Cyrus. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Ang takapan niyang tanong sa bata. Sinabi po ni Tita Zephanie. Ang prat na yun? Napapailing niyang wika. Ano pang sinabi niya tungkol sa akin? Usisan niya. Wala na po. Ang sabi niya lang, sobrang proud po siya na meron siyang kuya na kagaya mo. Tugon pa nito. Napangiti siya sa sinabing iyon ng bata. Kahit na madalas siyang awayin ng kapatid niya, proud din pala ito sa kanya. O siya, magpahinga ka na muna. Kailangan mo matulog ng maaga. Utos niya sa bata na agad namang tumango. Good night, Tito. Thank you sa pag-aalaga sa amin ni Mama. Anang bata, bago masayang tumakbo pabalik sa loob. Samantalang, nakangiting sinundan naman ni Cyrus ng tingin ang bata. Kinabukasan, nagising si Cyrus dahil sa amoy na niluluto galing sa kusina. Dali-dali siyang bumalikwas ng bangon at nagtungo sa kusina nang ma-realize na si Jade ang kumikilos. Lumapit sa dalaga at kinuha dito ang hawak na kawali mula sa likuran nito. Ako na ang gagawa, wika pa niya na siyang ikinalingon ni Jade. Muli na naman na silang nagkatitigan, kapwa may apoy sa mga mata nila ng mga sandaling iyon. Samantalang, mariing napapikit si Jade na madama ang mabilis na pagkabog ng puso ni Cyrus. Nakasandal kasi ang ulo niya sa dibdib nito. Sinabi ko nang huwag ka na magkikilos, magkakasama sa'yo. Wika ni Cyrus bago inalalayan ang dalaga paupo sa table. Pero hindi naman mahirap ang ginagawa ko at isa pa, hindi ako mabibinat sa ginagawa ko. Just listen to me, okay? Sa ngayon, ako ang masusunod sa ating dalawa. Wika pa niya bago masuing hinawakan ang kamay nito. Maingat na pinisil iyon. Pero Z, may pasok ka pa. Hindi naman pwede na sa kakakagagayak pagkatapos mo dyan. At isa pa, gusto kong makabawi sa kabutihang ginawa mo para sa aming mag-ina. Pinatira mo na nga kami dito sa bahay. Which is, sarili mo namang bahay. Binenta lang ng magaling mong ex-boyfriend sa akin na hindi ko rin napansin na hindi niya pala pagmamay-ari. Pero sa tingin ko, I must have to thank him dahil sa ginawa niya nakilala kita. May tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang landas natin. See? Isang matamis na ngiti ang binigay sa kanya ng binata bago siya dinampian ng halik sa pisngi. Magluluto na ako. Maupo ka lang dyan. Bilin pa niya. Nakangiting tinanguhan niya lang ito na naglakad patungo sa lutuan bago itinuloy ang ginagawa niya kanina. Masayang pinanood niya lang ang binata na noon ay abala sa pagluluto. Hindi niya inaasahan na ang kagaya ni Cyrus na lalaki maraming alam pagdating sa gawaing bahay. Nga pala, about sa ex mo, may balita na ako sa kanya. Maya-maya ay wika ni Cyrus na siyang ikinakunot noon ng dalaga. Alam ko na kung saan siya nakatira. Ang totoo, nag-file na ako ng kaso laban sa kanya. Sa laki ng kasalanan niya sa akin, sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano pa siya haharapin sa kabila ng mga nagawa niya. Sarili niya lang ang iniisip niya, ni hindi niya naisip ang kapakanan naming mag-ina o kahit para sa anak na lang sana naming dalawa. Pag-amin ni Jade sa binata. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin na makakagaan ng kalooban mo. Pero alam mo, sa tingin ko, sa mundong to, lahat tayo sinusubok ng may kapal. Sa magkakaibang paraan. Depende kung paano natin yun haharapin. Wika pa niya. Parang ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay ha. Nakangiting tudyo niya sa binata. Ngunit
Saglit din siyang natigilan nang maalala ang una nilang pagkikita. Siguro naman, hindi magagalit sa kanya ang binata kung magtatanong siya tungkol sa personal na buhay nito. Huwag kang mag-hesitate na sabihin ng anumang gumugulo sa isip mo ngayon. Una pa ng binata bago pinatay ang kalan at lumapit sa dalaga na napaawang ang labi. Z? Honestly, nung una kitang makita, inakala kong ikaw si Jade, ang babaeng minahal ko sa loob ng mahabang panahon, ang babaeng pinakamamahal ko. Akala ko, isa iyong panaginip, ang masilayan uli siya. Kwento ni Cyrus bago masuing hinawakan ang kamay ng dalaga at dinala iyon sa mga labi. Maingat na hinagkan iyon. Kung ganon, nasan siya? At bakit kayo naghiwalay? Takapan niyang usisa, isang mapait na ngiti ang sumalay sa labi ni Cyrus. She's gone, at kahit kailan, hindi na siya makakabalik pa. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Nag-promise kami sa isa't isa na wala nang iwanan pa. But then, fate had separate us in a different way. Isa siyang magaling at mahusay na lawyer. Napakabuti ng puso niya. Meron siyang kaso noon na hinahawakan. Napanalo niya yung kaso. Pero naging kapalit nun ang buhay niya kasama ng anak namin. She's 2 weeks pregnant na mawala siya sa akin. Dapat ikakasal na kami. She died before our wedding ceremony. 3 araw na lang sana, pero hindi natuloy. Kwento ni Cyrus at pigil ang sarili na maiyak habang binabalikan ang nakaraan. I'm sorry. It's okay. Sobrang ang hirap lang kasi tanggapin na kung bakit yung mga taong may mabubuting puso pa ang unang kinukuha. Ang mga taong tanging pagmamahal ang pinapairal ang siyang unang mamatay. Sobrang buti ng puso niya, pero namatay siya ng hindi makatarungan. Sa halip na sagutin ang sinabi ng binata, isang mahigpit na yakap ang binigay niya dito upang kahit papaano maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Yun lang din kasi ang alam niyang paraan ang yakapin ng isang taong naghihinagpis. Isang araw, habang abala si Jade sa pagdidilig ng mga halaman sa munting hardin niya, nang biglang dumating ang matalik niyang kaibigan na si Casey. Medyo umbok na ang tiyan nito. Hindi niya alam kung anong kailangan ng babae at bigla siya nitong pinuntahan matapos ang ginawa nitong panuloko sa kanya. Hindi siya makapaniwalang naging kaibigan niya ang gaya nito. Oo nga pala, 3 buwan na rin pala ang lumipas mula nang huli silang magkita at palayasin niya ang mga ito. Ganun na siguro kakapal ang mukha ng dati niyang kaibigan at nagawa pa nito magpakita sa kanya sa kabila ng mga nagawa nito sa kanya. Tatalikod na sana siya para iwasan ito nang tawagin ni Casey ang pangalan niya. Jade, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusapan nito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ko alam kung gaano kakapal ang mukha mo at nagawa mo pang magpakita sa akin. Tugon niya sa kaibigan sa malamig na tinig. Jade, alam ko ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Pero maawa ka naman sa... Ikaw ba? Naawa sa akin? Nagpakahirap ako magtrabaho sa ibang bansa. Tiniis ko yung lungkot at pananabik sa mag-ama ko. Lahat ginawa ko. Tinulungan kita nung mga sinabi mong wala kang matuluyan. Binihisan kita. Pinatira sa pamamahay ko. Naging mabuti ako sa'yo. Pero anong sinukli mo? Ang galit pa niyang tanong habang pigil ang sarili na maiyak. Alam ko ang laki ng pagkakamali ko sa'yo. Naming dalawa ni Miko. Tao lang din naman kami. Natutukso. Nagkakamali. Dam na dahilan yan? Oo, tao kayo. Natutukso. Nagkakamali. Pero may isip ka, Casey. Kaibigan mo ko. Sana yun man lang inisip niyo pareho. Kaso hindi. Inaas mo sa akin ang ama ng anak ko. Sana kahit si CJ man lang inisip niyo. Kahit na hindi na ako. Galit pa niyang sigaw sa kaibigan na umiiyak. Patawarin mo ko, Jade. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari.
Alam kong walang kapatawaran ang pagkakamaling nagawa ko sa inyo ng anak mo. Pero wala na akong mahinga ng tulong. Kahit ako niloko ni Miko, nilustay niya ang pera na dapat sana inipon ko para sa magiging anak namin. Pinabayaan na niya kami ng magiging anak niya. Wala na akong matuluyan pa. Umiiyak na paliwanag nito sa kaibigan. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Casey. Sa tingin ko, kinakarma ka na sa ginawa mong kasalanan. Huwag ka sa akin humingi ng tulong dahil hindi kita tutulungan kahit na ikamatay mo pa. Mariing wika niya sa kaibigan. Masakit para sa kanya ang tiisin nito, lalo na at kita naman niyang nangangailangan si Casey ng tulong. At gaya niya, wala na rin itong ibang maaasahan sa buhay. Pareho silang ulilang lubos ng kaibigan niya. Minsan pang napakunot noo si Cyrus na mapansin ng isang babaeng nakaupo sa sofa katabi ni Jade. Kakauwi niya lang kasi galing sa opisina. Kasama pa niya ang personal assistant niyang si John. Takang napatingin siya sa binata nang humawak ito sa balikat niya. What? Takang usisa niya sa binata. Hindi mo sinabi sa akin na may diwata palang nakatira sa bahay mo? Wika pa nito na napatingin kay Jade. Ha? Teka, kamukha niya si... Inis na binatukan ni Cyrus si John na nagtatakang napatingin sa kanya. Siya si Jade and she's mine. Hingus niya sa binata. Ha? Teka, nalilito ako. Jade is dead? Kaya paanong... Idiot, ibang Jade kaya kaharap mo. Bakit kasi sumama ka pa? Napapailing pa niyang wika. Tama na nga yan. Saway ni Jade sa dalawang lalaking nagtatalo. Z, pwede ba tayong mag-usap? Baling niya sa binata na napakunot noo, bagamat tumango pa rin. Pagkatalikod ni Jade, agad na hinarap ni Cyrus ang binatang kasama. Umayos ka, babalik ako agad. Bilin pa niya bago tinalikuran ang mga ito at sinundan ang dalaga. Sa beranda na niya ito natagpuan, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa malayo. Napangiti siya bago lumapit sa dalaga at niyakap ito mula sa likuran. Namiss kita, pag-amin niya bago maingat na dinampian ng halik sa pisngi na napangiti si Jade. Maingat na humarap ito sa kanya. Pagkuway, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino ang babaeng nasa sala kanina? Usisa niya kay Cyrus na pinalupot ang braso sa bewang niya. Why would I? Alam ko naman na may dahilan ka kaya pinagstay mo siya dito. And besides, ikaw pa rin ang magpapasya kung paaalisin mo siya. Sagot pa nito. Siya si Casey, ang best friend ko. Ang totoo, galit pa rin ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Pero hindi ko matiis na makita siyang nahihirapan at walang matakbuhan. Kailangan niya ako. Ako na lang ang nag-iisang meron siya. Kwento niya sa binatang matamang nakikinig sa kanya. Napangiti si Cyrus sa sinabing iyon ni Jade. Pagkuway, maingat na hinaplos niya ang pisngi nito. Alam mo, sobra kitang hinahangaan ngayon sa kabilang nagawa niya sa iyo sa pamilya mo. Pero nagagawa mo pa rin pairalin ang puso mo. Nakahanda ka pa rin damayan siya. Anya habang masuing hinahaplos ang pisngi nito. After all, she's my best friend. Oo, nagkasala siya. Pero naging biktima lang din siya ng lalaking kapwa namin minahal. Nang sirang ulong yon. Anya na siyang ikinatigil ni Cyrus. Pero dati pa yun. Bawi niya na mapansin ang pananahimik ng binata. Can I kiss you now? Tanong ni Cyrus sa dalagang napaawang ang labi dahil sa tanong niya. Just kidding. Nagpromise ako na maghihintay ako hanggang sa... Natigil ang sasabihin niya nang dinampian siya ng halik sa labi ni Jade. Pagkuway, nakangiting tinitigan siya. Hindi mo na kailangan magpaalam, okay? Dahil ang sandaling pumayag ako na ligawan mo, nasa iyo na ang puso ko at binigay ko na yun sa'yo.
Ewan ko ba kung bakit napaka-conservative mong tao kahit na hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Maingat at punong-puno ng pagmamahal at hinagkan niya ang labi ng dalaga. Kapwa nila pinagsaluhan ang init ng pagmamahal. Ya, ang tagal niyo namang bumalik. Ang sigaw ni Jan nang makita ang dalawang papasok ng sala na magkahawak kamay. Huwag kang sumigaw, hingo si Cyrus sa binata. Isang matamis na ngiti ang binigay niya kay Kissy na alanganing ngumiti sa kanya bago tumingin sa magkasugbong kamay nila ni Jade. Kissy, siya si Cyrus, ang nakabili nitong bahay. Z, si Casey, ang kaibigan ko. Pakilala niya sa dalawa. Pasensya ka na kung kailangan ko magstay dito. No, it's okay as long as masaya si Jade. At isa pa, nabanggit niya na wala ka ng ibang matatakbuhan kundi siya lang. Tugon pa niya. Anyway girls, si Jan, kaibigan ko. Magkasama kami sa trabaho. Pakilala niya sa mga ito na nakipagkamay sa assistant niya. Salamat. Hayaan niyo po. Bukas na bukas, maghahanap agad ako ng trabaho para kahit papaano may maitutulong ako sa gastusin dito sa bahay. Ang nahihiyang wika pa ng dalaga sa mga ito. Ako din, kailangan kong maghanap ng trabaho para... Pwede kang pumasok sa kumpanya namin. Mabilis na sagot ni Cyrus kay Jade na napakunot noo maging ang assistant niya. Wala naman tayong bakanteng pwesto doon. Takampang sabi ni Jan. Meron kaya? Sagot pa ng binata. At ano naman yun? Taas kilay na tanong ni Jan. Maging personal assistant ko. Nakangiting sagot niya. Trabaho ko yun ah. Punapan niya na siyang ikinaluwang ng ngiti ni Cyrus nang makita ang inis sa mukha ni Jan. Sira ulo ka talaga? Hingus pa niya. Just kidding. Bawi pa niya bago tumingin sa girlfriend. May naisip ako. Para hindi na kayo maghanap pa ng trabaho, balita ko, magsasara na ang coffee shop dyan sa tapat. Kaya naisip ko na what if, bilhin na lang natin yun at magtayo ng sariling coffee shop. Nang sa ganun, hindi na kayo mahirapan pa. Suwestyon niya. Magandang plano yun. Basta libre ako sa coffee ah. Agad na sagot ni Jan. Wala pa nga. Mambuburaot ka na agad. Malas yun, di ba? Pangaalas ka niya. Habang nag-aasaran ang dalawang lalaki, kapwa nakangiti namang nakatingin sa kanila ang dalawang dalaga na napapailing. Pwede ba akong tumira dito? Maya-maya ay tanong ni Jan na siyang ikinatigil ng mga ito. Anong tingin mo dito sa bahay? Orphanage? At isa pa, may sarili ka kayang bahay? Hingo si Cyrus. Kung ibenta ko kaya ang bahay ko o kaya naman isauli ko sa chairman, total, regalo naman yun sa akin. Sabi pa nito na napapaisip. Sira ulo ka ba? Ako kaya ang chairman at ako ang nagbigay sa'yo ng bahay na yun. Ang di makapaniwalang paalala niya na siyang ikinatigil ang dalawang babae. Wala kasi silang ideya sa posisyon ng binata sa kumpanya. Kung ganun, isasauli ko na sa'yo. Bakit ba gusto mong tumira ngayon dito? At isa pa, Jade is mine. Mariing wika niya. Malayo ang bahay ko sa opisina. Kailangan ko pa mag-commute ng kalahating oras para makarating sa opisina. Hindi ba ang unfair? Binigyan mo man lang ako ng bahay. Bakit di pa kasama asawa para... Sira ulo ka talaga. Napapailing niyang wika bago napatingin sa dalawang dalaga na nakangiti habang nakatingin sa kanila. Ang cute ang samahan yung dalawa. Hindi ko inaasahan na ganyan kayo ka-close ang PA mo. Puna ni Jade. Oo nga pala, tumawag ang kapatid mo kanina. Ang sabi niya, bukas na raw nila ibabalik si CJ dito sa bahay. Pagbibigay alam niya sa binata. Sakto, para na rin makabanding natin si Casey. Chicken at beer? Masayang suwestyon niya sa mga ito na tinanguhan lang siya. Huwag kang iinom masyado mamaya. Pabulong na wika ni Jade kay Cyrus na nakangiti bago tumango. Yes boss, tugon ni Cyrus sa dalaga na nakangiti. Masayang kinuha niya ang kamay nito at maingat na pinisil iyon. Makalipas ang ilang oras ng inuman
Kapwa napapailing ang dalawang babae habang nakatingin sa mga binatang ang bilis malasing. Ang totoo, hindi inaasahan ni Jade na mabilis palang malasing ang dalawang binata. Casey, magpahinga ka na muna. Gamitin mo na lang muna ang kwarto ko. Ilak mo yung pinto. Utos niya sa kaibigan na makitang inaantok na ito. Salamat, Jade. Kahit na alam kong naroon pa rin ang galit sa puso mo dahil sa nagawa ko, pinili mo pa rin tulungan ako. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang ginawa mo to sa aming mag-ina. Ang naluluhang wika ni Casey. Hindi ganon kadali ang magpatawad, Casey. Pero hindi ko rin kayang pabayaan ka na lang. Pero sana huli na yon. Huwag kang gagawa uli ng isa pang pagkakamali. Dahil baka hindi na kita mapatawad pa. Tugon niya sa kaibigan. I'm sorry. Huwag kang mag-alala. Habang buhay kong tatanawing utang ng loob ang lahat ng to. Hayaan mo, kapag nakahanap na ako ng trabaho at nakaipon, aalis ako sa... Hindi na kailangan, Casey. Sapat na sa akin ang pangako mo na hindi mo na ako uli bibiguin pa. Ayokong umalis ka. Saka ka nalang umalis kapag lumaki na yung bata, kapag hindi na niya kailangan pang bantayan 24/7. Sa ngayon, dumito ka muna. Wika niya bago ngumiti. Maraming salamat, Jade. Ang naluluhan nitong pasasalamat sa dalaga. Magpahinga na tayo. Ayan niya bago naunang tumayo. Dahil pinagamit niya ang silid niya sa kaibigan, kinailangan niyang matulog sa kwarto ni Cyrus. Total, lasing naman ito. Sigurado siya sa sofa na ito makakatulog. At dahil may tama na rin siya ng alak, paglapat ng katawan niya sa malambot na kama, agad siyang nakaramdam ng pagkaantok. Hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Hating gabi na magising siya sa maramdamang may init na bagay na nakadampi sa sikmura niya. May mga bisig na nakahawak sa paa niya. Agad niyang nakapaa ang ulo ng isang lalaki. Minsan pa siyang napakunot noo nang maramdamang si Cyrus ang katabi niya. Z? Tawag niya sa binata. Ungol ito bago humigpit ang yakap sa dalaga. Bakit lumipat ka dito? Takampunan niya nang gumalaw ito at bahagyang umurong pataas para magpantay silang dalawa. Napasingha pa siya nang bigla nitong hilain ng katawan niya palapit dito. Z, sambit niya. This is my room. At isa pa, alam ko naman na hindi mo hayaang may matulog na ibang tao sa kwarto ko. Sagot pa nito bago isiniksik ang sarili sa katawan ng dalaga habang nakapikit ang mga mata. Napangiti siya sa naging sagot na yon ng binata. Kilalang kilala na talaga siya nito kung paano mag-isip at ang mga bagay na ikakasakit ng loob niya. Sa piling ni Cyrus, wala na siyang ibang mahihiling pa. Pinaparamdam nito sa kanya ang pagmamahal na hindi niya nadama sa dating kasintahan. Ang security na kailanman hindi niya naramdaman kay Miko. He even treat her like a princess. Binigay nito lahat ng pangailangan niya. Hindi man sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at kalinga. Lumipas ang isang buwan, habang abala ang assistant ni Cyrus sa mga papeles na nasa mesa, ang binata naman nakatingin sa aquarium na tila ba may binibilang. John, tawag pa niya sa binata. Oh, bakit? Takang usisa nito bagamat nanatiling nakatingin sa mga paperworks ang buong atensyon. Dinagdagan mo ba ito ng isda? Sa pagkakaalam ko, 8 fish lang ang meron ako. Bakit 10 na to? Taka pa niyang usisa na napapaisip. Mukha bang may access ako sa loob ng aquarium? Nakasimangot itong sagot sa binata na pakunot noo. Bakit ang init ng ulo mo? Taka pa niyang puna dito. Tinambakan mo lang naman ako ng gawain, tapos paupo-upo ka lang dyan, pabilang-bilang ng isda. Tapos ngayon, mo lang napansin na dagdagan ng isda mo dyan sa aquarium? Hingos nito na tila ba masama ang loob. Isasama kita mamaya sa bahay. Pag-iiba niya na nakatingin pa rin sa mga isda na malayang lumalangoy. Talaga? Ang masaya pa nitong tanong na nagpabago ang mood. Oo, sagot pa niya. So sino ang naglagay ng isda dito?
Muling tanong niya sa binata. Sabi na nga ba may kapalit din. Reklamo nito bago sumimangot. Sabihin mo na kasi. Oo na, ang vice chairwoman ang naglagay niyan dyan at ang kapatid mo. Sabi nila, advance gift dahil finally mag-aasawa ka na. Sagot nito. Ginawa yun ni Mommy at ni Zep? Ang di makapaniwalang usisa niya. Tanda pa kasi niya na tutol ang mga ito na mag-alaga siya ng isda. Oo, sagot pa nito. So, isasama mo ako mamaya sa bahay niyo? Tanong pa nito na tinanguhan naman ng binata. Nga pala, yung tungkol sa kaso ni Miko, sabi ng lawyer ko, nasa kulungan na siya ngayon. Pag-amin pa niya. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba at ito naman ang gusto mo ang mahuli siya at pagbayaran ang kasalanan niya? Ang ginawa niyang pangluloko. Takang puna nito at tinigil ang ginagawa. Oo, nung una, but after meeting Jade, pakiramdam ko, he's the reason kung bakit nagkita kaming dalawa, kung bakit masaya ko ngayon at punong-puno ng pagmamahal, kung bakit nagawa kong kalimutan ang ex-fiancé ko. Tugon ni Cyrus. Dahil kay Jade, muli kong naramdaman ang mabuhay sa mundong to. Muling nagising ang puso kong matagal nang nahihimlay. So anong balak mo? Hindi mo man lang siya tuturuan ng leksyon sa ginawa niya? Magkaibigan ang niloko ng lalaking yun. Leksyon? Would bother him. Ganong tao na siya. Paulit-ulit na gagawin niya yon. But still, ama pa rin siya ni CJ at ang magiging anak ni Casey. Kaya't gusto ko siyang pahirapan sa loob ng kulungan. But it would satisfy me. Ang tanging magagawa ko na lang ang hayaan siyang gantihan ng karma. Kung si Jade nga, nagawang magpatawad sa kabila ng sakit at hirap na dinanas niya, ako pa kaya na pera lang ang nawala sa akin? Sagot niya ng puno ng katotohanan. Hahayaan mo na lang siya? Usi sa uli nito na may pagtataka. Hahayaan kong husgado na ang magpasya sa kung anong pataw ang nararapat sa kanya. Sagot niya. Pwede bang sapakin ko muna siya? Igaganti ko lang si Kissy? Tanong pa ni Jan sa binata. Hindi maganda ang gumanti sa mga kagaya niyang hayop. Ang tanging magagawa mo na lang, protektahan si Kissy at patunayan sa kanya na totoo ang nararamdaman mo. Nakakaawa din kasi siya. She is a victim in love. Payo niya bago tumayo. Saan ka pupunta? Sa coffee shop. Wala rin naman akong gagawin dito. Tugon pa niya at saglit na pahinto. Tara na. Ayan niya sa binatang biglang nagliwanag ang mga mata bago mabilis na tumango. Nakangiting pinanood niya si Jan na natataranta habang inaayos ang mga papeles na nasa table nito. Dahil gaya niya, excited din siyang makita ang mag-ina niya. Next week kasi, bubuksan na nila ang coffee shop na nabili ng sa ganon may pagkaaabalahan ang dalawang babae, maging ang mami na rin niya at kapatid kapag weekends. Daddy! Masayang tawag ni CJ na makitang bumaba ang binata sa sasakyan, kasama nito si Jan. Masayang sinalubong ni Cyrus ang bata na patakbong nagpabuhat sa kanya. Daddy! Muli ay sambit nito. How's my baby? Nakangiting tanong niya sa bata matapos guluhin ang buhok nito na tuwang-tuwa sa ginagawa niya. I'm good po, Daddy. Binilhan po ako ng maraming toys na tita at grandma. Tapos si grandpa po, binilhan ako ng remote car. Kwento pa nito. Wow, that's great. Can I play with you later? Nakangiting tanong niya at hindi na malayan ang paglapit ni Jade sa kanilang dalawa. Where's my kiss? Ang pabirong salubong ng dalaga bago tuluyang lumapit sa mag-ama niya. Mama! Hi, hon. Bati ni Cyrus bago masuyong hinalikan sa labi ang kasintahan. Kamusta? Ang aga yung dumating. Akala ko, busy ka pa sa work. Usisa niya na may pagtataka bago sumama dito nang alalayan siya nito pabalik sa loob habang karga pa rin ang bata. May bukas pa naman para gawin yun. At isa pa, mahalaga ang araw na to at hindi pwedeng wala ako. Sagot pa niya sa dalaga na kumapit sa balikat niya. Thank you, Han. Sa lahat,
Anya na nakangiti bago tumingin sa anak na komportable sa binata. Sa pagmamahal sa anak ko at pagturing sa kanya na parang sarili mo na ring dugo at laman. Kaya naman, maraming salamat, Han. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi niya. Pagkuway, nilapag ang bata na agad namang tumakbo patungo sa mga magulang ni Cyrus. The moment na pinili kong mahalin ka, kasama na roon si CJ. Kaya walang dahilan para hindi ko yun iparamdam sa inyong dalawa. Mas nauna siyang dumating sa buhay mo kaysa sa akin. At isa pa, ikaw ang ina niya. Ang totoo, natakot ako noon at ang bahala na baka hindi ako matanggap ni CJ bilang pangalawang ama niya. Pag-amin niya bago tumingin sa bata na masayang nakikipaglaro kay Casey. Nakangiting sinundan niya ng tingin ang pinanood ng binata kung saan nakikipaglaro ang anak niya. Masaya ako makitang bumabawi si Casey sa mga pagkakamali niya at kampante na ako makasama ulit siya. Nawala na yung pag-agam-agam sa puso ko na muling magtiwala sa kanya. Paglalahad niya habang nakatingin sa kaibigan. Normal naman talaga sa tao ang matukso at makagawa ng pagkakamali kasi doon lang tayo natuto. Pero ang mahalaga, matuto tayong bumawi at punan ang mga pagkukulang natin habang may pagkakataon pa tayo sa mundong to. At isa pa, hindi niya siguro maranasan ngayon ang pahalagan at mahalin ng higit pa sa inaasahan niya sa piling ni Cyrus kung hindi nagawa iyon ng kaibigan niya. Marahil, nakasaad na yun sa prophecy nilang magkaibigan na maging magkaribal sa lalaking kapwa nilang unang minahal. At marahil, isa yung pagsubok upang higit na patatagin ang relasyon nilang magkaibigan. Ang mahalaga, natuto silang humingi ng tawad at magpatawad sa mga pagkukulang na nagawa nila sa isa't isa. I'm happy for you both of you. At sobrang proud ako sa iyo sa kabila ng pagkakasakitan nyo, sa lahat ng mga pinagdaanan nyo, nanatili pa rin ang friendship nyo at pagmamahal sa isa't isa. Nakangiting wika ni Cyrus bago maso yung kinulong sa mga bisig ang kasintahan. Wow ha, nandito kaya tayo para magtrabaho at tumulong sa pag-aayos nitong coffee shop para sa renovation. Hingo si Zep sa kapatid, bagamat nakangiting napapailing. Oo nga, bakit kaya hindi ka kumilos dyan? Sayay-say mo pa dyan ha? Hingo si Jan na hawak-hawak ang walis. Hayaan mo na, ganyan talaga pag in love. Anang ginang. Napapailing na pakamot ng ulo na lang si Cyrus sa mga ito bago umalis sa pagkakayakap sa kasintahan. Pagkuway, masuyo itong hinalikan sa pisngi bago tuluyang umalis at lumapit kay Jan na napaupo sa tabi ni Casey. Magtrabaho na tayo. Aya pa niya sa binata na tinitigan lang siya. Pwede bang maupo muna sandali? Napagod kasi ako sa pagwawalis. Hindi ko inasa na ganito pala yun kahirap. Pagpapaawa pa nito na siyang ikinangisi ni Cyrus, lalo nang marahang sumenyas ito. Sabihin mo, gusto mo lang siya makatabi. Pagbubuking niya. Yah! Sigaw ni Jan bago hinabol si Cyrus na kumaripas ang takbo. Samantalang, nakangiting napapailing naman ang mga ito habang nakatingin sa dalawang naghahabulan. Napahinto sa pagtakbo si Cyrus at napatingin sa maliit na Hardin. Boss, tawag ni Jan. Salamat kanina. Akala ko hindi mo na makukuha ang senyas ko sa'yo. So anong kailangan mo? Tanong pa niya bago ito tuluyang hinarap. Gusto kong malaman kung anong gagawin ko. Gusto ko siya, pag-amin pa ni Jan. Pero nag-aalangan ka dahil pa sa buntis siya at magkakaroon na ng anak? Usisa niya sa formal na tinig. Boss, alanganing napatango ito sa sinabi niya. Then you must have to stop it bago niyong pamasaktan ng isa't isa. Kung hindi mo naman kayang tanggapin ang buong pagkatao niya, maging ang nakaraan niya, hindi ka karapat-dapat sa kanya kung ganyan ka mag-isip. Komento ni Cyrus sa binata. Pero gusto ko siya. Ayokong mawala siya sa buhay ko. Pag-amin pa nito na naguguluhan. Kung mahal mo siya, hindi ba dapat tanggap mo ang nakaraan niya
At ang bata? Buwi ka pa nito. John, ito lang ang mapapayo ko sa'yo. Hindi bilang boss mo, kundi bilang kaibigan mo. Kapag tinuloy mo ang ganyang pag-iisip, hindi lang si Casey ang masasaktan mo, kundi pati na rin ang sarili mo. Z. Bawat ina, isa lang ang hinahangad. Yun ang mahalin at itrato ng tama ang anak nila. Saan pa niya? Wanna know a little secret about me and my younger sister? Marahil, nagtataka ka rin kung bakit ang laki ng gap age naming dalawa ni Zep. 29 na ako, pero 17 pa lang siya. Ang totoo, hindi kami magkapatid sa ina. Anak siya ni Dad sa ibang babae, pero tinanggap siya ni Mami ng buong buo at tinuring na parang sarili niyang anak. Inaruga, binihisan at binigyan ng pangalan. Ang alam ni Zep, si Mami talaga ang totoo niyang ina at habang buhay niya yung dadalhin. John, sinasabi ko to sa'yo para mapagtanto mo na hindi sa pagiging blood relatives ang pagiging ama, ina o kapatid man, kundi nasa tamang pagtrato at pagtanggap. Payo niya bago ito tinalikuran. Umaasa siya na sa ginawa niyang pagtatapat dito ay magawa nitong pag-isipan ang lahat ng sinabi niya. Lumipas ang 2 buwan. Matapos maligo, bumalik na si Jade sa kwarto kung saan inabutan niya si Cyrus na abala sa laptop. Hindi ba tapos yan? Usisa niya habang kinukuskos ang buhok ng puting tuwalya. Patapos na Han, inaayos ko lang ang budget natin para sa coffee shop. Sagot niya. Pagkuway, sinara ang laptop at lumapit sa girlfriend. Ako na ang magpapatuyo. Kaya ko na to, tapusin mo na muna yan. Sagot pa niya, ngunit hindi ito nakinig. Hindi na rin naman bago yun sa kanya. Si Cyrus naman talaga ang nagpapatuyo ng buhok niya gamit ang blower. Han? Tawag niya sa binata. Yes. Ano nga pala yung pinag-uusapan niyo ni John kanina bago ako dumating sa opisina mo? Usisa niya na nilakasan ang loob. Saglit na paisip si Cyrus sa tanong ng yun ng dalaga upang alalahanin ang sinasabi nito. It's all about Casey at sa bata. Tugon pa niya na siyang ikinataas ng kilay ng dalaga na tila ba hindi naniniwala. Then, taas kilay niyang tanong. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Cyrus bago masunghinagkan ang balikat ng dalaga. Nagpasalamat lang siya sa akin. At bakit kailangan niyang gawin yun? Taas kilay na usisa pa niya. He owns me a lot. Sagot pa niya bago marahang hinarap sa kanya. I give him some advice back then. Kwento niya. Teka, may pimples ka. Puna pa nito, napakunot noo. Normal lang naman magka-pimples. At isa pa, malapit na ang monthly period ko, kaya ganun. Paliwanag niya. Let me put some pimples removals. Wika niya na aktong tatayo na. Ngunit inawat siya ng dalaga. Han, wala si CJ. Paalala niya na tila ba nangaakit sa kasintahan na napangiti. Pagkuway, muli itong bumalik sa kama at nakangiting hinalikan siya sa pisngi bago masuing pinagkatitigan. I love you Cassandra Jade, bulong ni Cyrus bago tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Ngunit agad din silang natigil sa ginagawa ng makarinig ng katok mula sa may pinto. Kapwa silang napapailing, bagamat nakangiti. Sige na Han, buksan mo na. Natatawang utos ni Jade. Walang nagawa si Cyrus kundi ang buksan kung sino mang kumakatok. Ya, anong ginagawa mo dito? Agad niyang tanong na mapagbuksan si John na nakangiti bago itinaas ang hawak nitong champagne. Let's celebrate. Masayang wika nito bago sumilip. Jade, tara na. Ya, bumalik ka na nga sa sala. Pagtataboy niya sa binata. Noon lang lumapit sa kanila si Jade bago sininyasan si John na mauna nang bumalik sa sala. Sinagot na kaya siya ni Casey? Pero bakit kailangan niya tayong abalahin ng ganito?
Dapat moment nating dalawa to. Ang lalaking yun. Himutok pa niya. Let's go outside. Nakangiti niyang aya sa binata na wala pa rin kaalam-alam. Ang totoo, mula pa kaninang umaga, pinaghandaan na nila ang sorpresa nila para kay Cyrus. Alam ng buong pamilya ng binata ang tungkol sa pagdadalang tao niya, maliban dito. Nagulat pa si Cyrus nang maabutan ang buong pamilya niya. Naroon din si CJ. Anong meron? Usisa niya sa mga ito na may pagtataka habang nasa likod niya ang dalaga na kangiti. Daddy, close your eyes. Masayang salubong ni CJ. Huwag kang lilingon kay mama. Takang napatingin siya sa mga naroon na kangiti lang habang pinanonood silang mag-ama. Nagtataka man, bagamat sinunod pa rin niya ang utos ng bata. Naramdaman niyang may humawak sa kamay niya. Pagkuway, dinala iyon sa kung saan. Now, I want you to feel it. Dinig pa niyang utos ng dalaga na agad naman niyang sinunod. It is your tummy, hon. Anong naramdaman mo? Nakangiting usisa ni Jade. Gutom ka na. Han, guess what inside my tummy? Pagbibigay niya ng clue. Small intestine, large intestine. Yeah, this idiot. Inisang wika ni Zephanie sa kapatid ng hindi na makatiis pa. Can I punch him first? Anang ginang na halatang nainis din. Bakit ba nagagalit kayo sa akin? Tama lang naman ang sinabi ko, di ba? Ang di makapaniwalang tanong niya sa mga ito na papailing. What else inside her tummy? Ang di makapaniwalang reklamo niya. Hindi ko alam kung boss ba talaga kita. Bakit ganyan ka mag-isip? Napapailing na wika ni Jan. Gayon ko lang gustong itangging anak kita. Wika pa ng ama ni Cyrus. These idiot brothers of mine. Ate Jade's pregnant. Pagbibigay alam ni Zep sa kapatid ng hindi na makatiis pa. Lahat na patingin sa kanya. Oops, sorry, I spoiled the news. Anya na nag-sign of peace. She what? Ulit niya. Han, I'm pregnant. Magiging daddy ka na uli. Paliwanag ni Jade sa binata na takang napatitig sa tiyan niya. Oh shoot! For real? Sambit niya na tila hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Nakangiting tumango si Jade sa binata na tila walang mapagsinlan ng kaligayahang nararamdaman. Mabilis ni yakap niya ang kasintahan na masayang sinalubong din siya ng yakap. Can I join mama? Daddy? Masayang tanong ng bata bago sumama sa yakapan ng mga magulang niya. Narinig mo yun, CJ? Magiging kuya ka na. Masayang wika ni Cyrus bago kinarga ang bata na tuwang-tuwa. Opo, Daddy. Isang masayang mukha ang makikita sa tatlong magkakayakap. Bakas sa mata ng mga ito ang tunay na kaligayahan. Kaligayahan na hindi mapapalitan ng kahit anong material sa mundong ito. Kaligayahan na sa unang tingin mo pa lang, masasabi mo na agad na isa itong masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Congratulations, Jade! Masayang bati ni Kissy sa kaibigan bago niyakap ito ng sobrang higpit. Masaya ako para sa'yo dahil finally, nahanap mo na sa kanya ang tunay na pagmamahal. Thank you. Nang dahil sa'yo, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan sa piling ni Cyrus. Siguro, kung hindi nangyari yon, hindi ko mahanap at mararanasan ang tunay na pagmamahal. Bulong niya sa kaibigan na mangiyak-ngiyak dahil sa labis na kaligalakan. I'm sorry at maraming salamat sa pagtanggap at pagpapatawad. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang ginawa mong to. Tugon ni Casey sa kaibigan na ngumiti. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga, may natutunan tayo sa mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay. Ang mahalaga, naayos at naisalba natin ang pagkakaibigan nating dalawa. Sagot niya at niyakap ito.
I'm so proud of her. Masayang wika ni Zairos na bakas sa mga mata ang sobrang paghanga para sa dalaga. Thank you, Daddy, sa pagmamahal sa aming dalawa ni Mama. Wika ni CJ bago hinalikan sa pisngi ang ama. You're welcome, baby. Sagot niya na nakangiti. Sa pag-ibig, minsan kailangan natin pagdaanan ang pinakamahirap at pinakamasakit na karanasan bago natin mahanap ang tunay na pagmamahal. Maaring sa piling ng iba o sa kanya mismo. Lahat tayo nakatakda sa malasimuot na karanasan ng buhay pag-ibig. Lahat tayo sinusubok at natutokso na gumawa ng kasalanan. Ang mahalaga, matuto tayo magpatawad at maging mapagkumbaba dahil ang tunay na kaligayahan nasa pagtanggap ng katotohanan at pagharap sa bagong yugto ng buhay tungo sa ikabubuti. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Zairos at Jade. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.